Ang una nating kwento ay ang multong umangkas. What if may multong umangkas sa'yo? Itutuloy mo pa rin ba ang biyahe? Gusto ko lang i-share ang nakakatakot kong experience last year at the next at Kuya Steve. Tuwing Pasko kasi naaalala ko ito. Ako nga pala si Jody Vierneza, taga Marikina City. 28 at isang delivery rider. Jai ang tawag ng friends ko sa akin. Yes, tama ang narinig nyo. Isa po akong delivery rider. Kahit babae po ako, kinakaya ko. Sa hirap ng buhay ngayon, dapat wala tayong pinipiling trabaho. Kayod lang. Noong December 23, 2024 nangyari po ito. Busy po kami ng araw na yon. Alam nyo naman kapag Kapaskuhan, maraming nagpapadala ng mga regalo at pagkain. Kaya kahit gabi na, tuloy pa rin sa kayod. Alas 11 ng gabi, nagkaroon ako ng last order sa app. Cake mula sa bake shop sa Kamuning, papuntang Manila North Cemetery. 200 lang ang delivery fee. Pero 1,000 naman ang tip. Gusto ko sanang tanggapin kagad. Ang laki kasi ng tip eh. Pero alam nyo ba, ang pinakakinatatakutan naming mga riders ay ang mag-deliver ng cake. Minsan nga tinatanggihan ko pa yan. Ang hirap mag-deliver niyan, lalo na sa motor. Hindi naman ako natatakot sa delivery location sa sementeryo, kung hindi sa cake mismo. Pero tinanggap ko na rin, sayang naman ang 1,000, diba? Habang bumabiyahe, naisip ko bigla, bakit kaya ang cake na ito ay papuntang sementeryo? Doon ba sila magki-Christmas party? Ang weird lang kasi. Maayos naman ang biyahe ko. Hindi masyadong traffic dahil gabi na rin siguro. Ngunit pagdating ko sa may Blumentritt, madilim ang daan. At napansin kong parang biglang bumigat ang motor ko. Yung pakiramdam na parang may sumakay sa akin. Alam ko kasi ganito ang bigat pag may umaangkas sa akin. Pero pagtingin ko sa side mirror ko, wala namang tao sa likod. Pero bakit ganun ang nararamdaman ko? Parang may sakay. Bigla din akong nilamig. Natakot ako at tinabi ang motor ko sa may streetlight at nagdasal. Ang lapit na lang pero parang ayoko nang tumuloy. Maya-maya pa, parang may batang dumaan sa aking harapan. Ano to? Batang multo? Ito ba ang sakay ko kanina? Tinawagan ko ang nag-order, si Mrs. Garcia. Sabi ko, natatakot na ako at baka i-cancel ko na lang. Pero sabi niya, gagawin niya daw 2,000 ang tip niya sa akin. Nagulat ako. Kaya kahit takot ako, 2K na tip pa rin ito. Kaya tinuloy ko na. Pagdating sa sementeryo, walang tao tulad ng inaasahan ko. Nakakatakot. Tahimik pang paligid. Tinawagan ko ang receiver. Mang Temyo ang pangalan na nakalagay sa app. Maya-maya pa, may isang matandang lumapit sa akin. Siya daw si Mang Temyo, ang supultorero. Inabot ko na ang cake at salamat dahil buo pa rin ito. Napadala na rin ni Mrs. Garcia ang 2,000 kong tip. Pero hindi ko napigilang itanong, para kanino po ba ang cake na ito? Sagot ng supultorero sa akin, si Mrs. Garcia daw ang laging nagdadala ng cake tuwing December 23. Para daw ito sa anak niyang namatay na si Jane Garcia. Birthday kasi nito. Dinadalhan niya lagi ng cake sa puntod at nagdarasal si Mrs. Garcia. Ngunit nasa ospital daw siya ngayon kaya hindi niya magawa. Kaya nakiusap sa kanya. Naawa naman ako at sinamahan si Mang Temyo papunta sa puntod ni Jane. Sinindahan namin ang cake at kumanta at nagdasal rin sandali. Matapos ito, dito na ako kinilabutan. Dahil ang picture sa puntod ni Jane ay ang batang nakita ko kanina. Namutla ako sa takot. Kunento ko ito kay Mang Temyo. Hinawakan naman ako nito sa balikat at sinabing huwag daw akong matakot. Kung si Jane nga ang multong batang umangkas sa akin kanina, hayaan ko na lang daw. Excited lang siya na parating na ang birthday cake niya. Nakampante naman ako sa sinabi ni Mang Temyo. Hindi pala lahat ng multo ay kinakatakutan. Dahil minsan, nakakalungkot rin ang storya nila. Ang pangalawa nating kwento ay ang sinapian ng mahal na birhen. What if sapian ka ng mahal na birhen? Gawa kaya ito ng Diyos o demonyo? Noong September 16, 2025, sa Barrio 5 sa Lucban, Quezon,
Nagkakagulo ang mga tao mula sa amin pati na rin sa Karatig Barrio dahil si Ella Gesmundo ay sinapian daw ng birhen at kayang-kaya nitong manggamot ng kahit na anumang karamdaman. Ayon sa pastor namin na si Pastor Magbanwa, isa daw itong mirakulo. Ang aming simbahan pala sa baryo ay hindi simbahang Katoliko. Kami ang Blessed Church of Christ. At si Pastor Magbanwa ang leader ng aming simbahan. Pero paano nga ba nasapian si Ella? Actually, classmate ko yan since grade school. Ako nga pala si Rachel Hope or Beta. Nung una, hindi namin alam na sinapian siya ng mahal na birhen. Ang una naming napansin ay lumaki ang tiyan nito. Sa edad na 12 anyos, pwede bang mabuntis si Ella? Nung kumalat ang chismis sa school at sa baryo tungkol sa pagbubuntis ni Ella, agad naman itong sinagot ni Pastor Magbanwa. Sabi nito, nagkaroon daw ng Immaculate Conception si Ella. At sinapian ito ng mahal na birhen. Kayang-kaya nitong magbuntis mag-isa or kahit na walang gumagalaw rito. Dahil tiwala naman ng lahat kay Pastor, naniwala kami dito. At nung September, nagsimulang maging faith healer si Ella. Hanggang kumalat na ang balitang ito sa buong Lukban. Ako naman ay hindi naniniwala dito. Dati, nung Katoliko pa ako, bihira lang mangyari ito. At sa pagkakaalam ko, demonyo ang may gawa ng mga ganyan. Kaya kinontak ko ang Catholic Church at pinadala nila sa baryo ang eksperto sa mga gantong bagay na si Father Remus Baldonaza. Inimbestigahan ni Father ang pangyayari sa baryo namin pati kay Ella. Kinabahan naman si Pastor Magbanwa. Sabi ko naman, bakit ka kakabahan at hindi naman tayo under ng Catholic Church? At matapos ang isang linggong pag-iimbestiga ni Father Remus, nagpa-interview ito sa press noong October 9. Dito na nilantad na peke ang pagsapi kay Ella at ordinaryo lang ang pagbubuntis niya. Matapos ang press conference, agad namang nawala sa baryo namin si Pastor Magbanwa. Dito na kumalat ang chismis na baka si Pastor ang tatay. Malapit si Pastor sa mga bata sa baryo. Napakababoy kung iisipin mo, pero totoong nangyayari ito at ginagamit pa ang Diyos. Ilang linggong hindi nakita si Pastor Magbanwa ng mga otoridad hanggang nung November 6, sa harap ng simbahan namin. Nagising at nabulabog ang buong baryo sa bangkay ni Pastor Magbanwa na nakatali sa harap ng pintuan ng simbahan. Nakahubad ito at puno ng mga sugat. At ang kanyang ari ay wala na rin. May placard na nakasabit sa leeg nito na nagsasabing, "Manyak ako, huwag niyo akong tularan." Dito na inamin ni Ella sa mga pulis at kay Father Remus na matagal na daw siyang inaabuso ni Pastor. Gusto niyang magsalita pero hindi siya pinaniniwalaan ng nanay niya. Hanggang sa sinabi na lang ni Pastor ang kasinungalingang sinapian siya ng mahal na birhen at kaya niyang manggamot ng mga may sakit. Madami ring mga bata sa baryo na nagsabi na ganun din ang ginagawa ng pastor sa kanila. Masaya kami at nagkaroon ng hustisya ang aming baryo sa modus ni Pastor. Pero ang tanong namin, sino ang may gawa nito? Sagot ni Father Remus, baka ito daw ay gawa ng vigilanteng tinatawag na kamay ng Diyos. Nakakatakot ang vigilanteng ito. Napaka-brutal. Pero nagpapasalamat pa rin kami at nabigyan niya kami ng hustisya dito sa baryo namin. Ang pangatlo nating kwento ay ang parol ng Pasko. What if minumulto ang parol sa bahay niyo? Gagamitin mo pa rin ba ito? Ako nga pala si Glorena Pepito, 33 years old at isang OFW sa Saudi. Pero taga Dinalupihan Bataan talaga ako. Noong January 1, 2015, madaling araw, nagkagulo ang aming bahay. Ito ang bahay ng aking asawa na si Richie Manoy Pepito. Actually, bahay ito ng binan ko. Kaya kasama namin ang binan ko, ang dalawang kapatid ni Manoy, pati ang pamilya nila at ang anak kong si Raymond. Dahil New Year, nagiinuman ang magkakapatid hanggang madaling araw. Pero biglang nagmaoy si Kuya Darwin, ang panganay nila Manoy. Matagal na yan silang may alitan pero dahil nakainom, nagwala ito. Kumuha ito ng kutsilyo sa kusina at sinaksak ang binan ko. Pero prinotektahan siya ni Manoy at nag-away sila. Hanggang sa huli, napatay ni Manoy ang Kuya Darwin niya. Dahil dito, nakulong ang aking asawa. Pero alam niyo ba kung anong malala?
Sa halip na matuwa ang matandang binan ko at prinotektahan siya ni Manoy, nagalit pa ito at sinumpa si Manoy. Kaya tinuloy nila ang kaso at tuluyang nakulong ang asawa ko. At nung nawala si Manoy, hirap na hirap ako na sustentuhan ang pangangailangan ng anak namin. Sinusubukan din namang tumulong ni Manoy at natuto siyang gumawa ng mga handicrafts sa kulungan. Kadalasan, mga wood carvings o art gawa sa plastic na pang souvenir. Pag Pasko, parol naman ang ginagawa nila. Kahit na tumutulong si Manoy, alam naman natin na hindi sapat ito. Kaya napilitan akong umalis at magtrabaho dito sa Saudi noong 2016. Tuwing Pasko nga ay nagpapadala ng parol sa bahay namin si Manoy. Pero hindi ito ginagamit ng binan ko. Tinatapon nila ito sa basurahan. Ganun sila kagalit kay Manoy. Kwento ng anak ko sa akin. At simula nang umalis ako ng Pilipinas, wala nang dumadalaw kay Manoy. Kawawa naman ang asawa ko. Maski gusto ng anak kong dalawin ang tatay niya, pero syempre, dapat samahan siya ng binan ko na hindi naman pumapayag. Awang-awa ako kay Manoy. Mahirap mag-isa sa kulungan lalo na't Pasko. Dapat nga ay lalaya na yang si Manoy noong March 3, 2021. Kahit kapos sa pera, ay ginawan ko rin ng paraan na makauwi ako ng Pilipinas. Nag-book ako ng flight March 13, 2021. Gusto ko sana ng earlier date bago pa lumaya si Manoy. Pero dahil may COVID pa rin ang panahong iyon, nahirapan ako kaya March 13 na ako nakapag-book. Excited na ako dahil first time ko ring uuwi ng Pilipinas. Kaso, sa kasamaang palad, namatay si Manoy noong March 2, 2021 dahil sa COVID. Isang araw bago siya lumaya, wala ring nag-asikaso ng libing niya, kaya inilibing lang siya sa may public cemetery. Grabe ang galit ko. Tinawagan ko ang binan ko at inaway ko. Hindi na nga nila dinadalaw hanggang sa pagkamatay niya, hindi pa rin inasikaso. Pinadala naman ang mga gamit ni Manoy sa bahay noong March 10, 2021. Marami ring ginawang parol si Manoy, kaya kahit malay pa ang Pasko, sinabit ito ng anak ko sa aming bahay. Pero pinagsisira ng binan ko at inilagay sa basurahan ng lahat. Pagka-uwi ko sa Pilipinas noong March 13, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Nalulungkot ako at patay na si Manoy. Pero excited akong makita ang aking anak. Pero pagdating ko, nagulat ako at sunog ang bahay namin. Kwento ng kapitbahay, nasunog daw ito nung gabi. Patuloy na iniimbestigahan ng BFP ang bahay pagkarating ko. Naiyak ako. Grabe naman ang buhay na ito. Namatay na nga ang asawa ko, pati ba naman ang aking anak? Pero nahimasmasan ako nang lumapit ang kapitbahay naming si Mang Rodrigo at kasama nito si Raymond. Niyakap ko ito ng mahigpit at nagpasalamat sa Diyos. Kwento ni Mang Rodrigo, buti na lang daw at nag-sleep over si Raymond sa kanila at nag-roblox sila ng anak niya buong gabi. Kung hindi raw ay baka nasama na ito sa sunog. Nasunog ang buong pamilya ni Manoy sa loob. Ang binan ko, ang bunsong kapatid at ang pamilya nito. 6 na katawan ang na-recover at sunog ito lahat. Ayon sa BFP, nanggaling daw ang sunog sa may basurahan. Punong-puno ng sirang parol yun, sabi ng anak ko. Hindi ma-explain ng BFP kung paano nag-start ang sunog sa parol. Pero alam nila, nanggaling ito doon. Dito ko na naisip, hindi kaya ito ang ganti ng asawa ko? Hindi ako naniniwala sa multo. Pero alam kong masama ang loob niya sa pamilya niya. At tanging si Raymond lang ang nailigtas sa sunog. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong paniwalaan. Pero sana, huwag nating kalimutan ang mga kaanak nating preso dahil ayokong mangyari rin ito sa inyo. Ang huli nating kwento ay Tapik ng Anghel. What if may naririnig kayong bulong ng demonyo? Susundin mo ba ito? Alam kong hindi lang ako nag-iisa at may naririnig din kayong mga boses sa ulo nyo. May good advice at may bad advice rin. Naniniwala akong galing ito sa guardian angel natin at sa demonyo din. Pero nasa sa atin kung sino ang papakinggan mo. Kwento ko lang ang malagim kong experience dito noong November. Ako nga pala si Aline Rezaba, isang interior designer sa Batangas. Isang gabi noong November, nagdadrive ako pabalik ng Maynila. Nasa ospital kasi ang nanay ko at critical na daw.
Kaya mabilis akong nag-drive. Sabi ng bulong sa ulo ko, bilisan ko pa. Habang nagmamaneho, sinusubukan ko pa rin tawagan ng nanay ko. Dahil gusto ko pa siyang makausap kung sakali mang hindi ko na siya maabutan. Kaya tawag ako ng tawag kahit mabalis ang patakbo ko. Dahil dito, hindi ko napansin na dumiretso ako sa intersection kahit naka-red light. Nakatingin kasi ako sa telepono ko. Pero alam nyo ba, bigla akong napatingin uli sa kalsada dahil biglang may paru-paro na pumasok sa kotse ko. Buti na lang, dahil sa paru-paro, nakita ko ang truck sa harap ko at nakapag-brake kagad ako. Muntikan na akong mamatay. Napaiyak ako. Dito ko na rin nalaman sa text ng kuya ko na 1 oras na palang patay si mama. Naniniwala ako na hindi lang guardian angel ko ang paru-parong pumasok sa kotse ko, kundi si mama yon. Iniligtas niya ako. Kahit wala na si mama, medyo napangiti ako. Dahil literal na naging isang anghel siya sa buhay ko.